single response. Pag single response ang tanong nyo doon, ang sagot nila isa lang, kaya nga single response eh. Kapag meron kayong mga questions na multiple response, ito mga single response to eh. Isa lang yung sagot pag age, for example. Isa lang sagot dyan eh. Pag gender. So, isa lang yung sagot dyan. Single response, no? Civil status. Single response, no? Pero may questions kayo na multiple response. Ito yung mga questions na marami silang pagpipilian. Yan ang sample dito. Ito. This one is a multiple response question. Okay, so ganun din, mga response ay itatali nyo isa-isa. Kaya lang, pag multiple response ang tawag natin dyan, maraming chinikan or choices yung mga response ninyo. So, they can check as minus D1, di ba? Pag sinabi natin multiple response, tulad nito, respondent number 1, pinili niya use of good collection, restriction of access. Respondent number 2, pinili niya 4, 1, 2, 3, 4. Kaya pag multiple response. No? Pagdating sa dulo, sa total, may nagtanong sa akin na ito eh. Pag maraming choices ba, yung total frequency 100 din ba? So the answer is no. Pag multiple response, hindi 100 ang total ng inyong frequency. Bakit 100? Di ba 100 respondents, no? Pag marami silang pagpipilian or marami silang chinikan, multiple response, the frequency total ay hindi 100. Iba-iba yan. So don't be worried, don't be afraid if yung frequency mo ay hindi total ng 100. Talagang ganun, no? Pag multiple response yung questionnaire. Alright? Pero, pag multiple response, yung total ng iyong percentage ay 100% pa rin. Okay? Basta percentage, palaging 100% yan. Sa frequency lang siya, hindi siya, nagkakaiba sa frequency. Tulad na ito, di ba? Ang respondents dito ay, tingnan ito ang respondents dito ay 100 din. Ito, 100, di ba? Pero ang kanyang letter F total ay hindi 100, 440. Kasi ito ay multiple response. Alright? Baka siya mamaya pinilit yung 100, no? But the percentage is always 100%. Okay, so ang unang question nyo ay the single response. Pangalawa, itong multiple response. Ano yung pangatlong tanong nyo? Ano yung pangatlong klase ng question na meron kayo sa inyong mga survey? May single response na, meron pang multiple response. Ano yung pangatlo natin? Likert scale po. Likert scale. Yun. Likert scale. So, ito yung mga questions ninyo na kayo ay nagpa-survey ng sample dito. Okay, sample. Ayan, ganito. Pag meron kayong tanong na very satisfied, moderately satisfied, neutral, not satisfied, Likert ang tawag natin dyan. Yung may check na silang 5, 4, 3, 2, 1. Likert ang tawag natin dyan. Okay? So, lang nga sample ko dito ng Likert. Basta pag hindi sila mag-check, ang sagot nila ay 5, 4, 3, 2, 1, 5 ang pinakamarami, Likert ang tawag natin dyan. So, ito. So, how do you tabulate the Likert scale? So, ganito yung kanyang tabulation. Sample, respondent number 1. Sagot niya, 5. So, lagyan nyo dito, 5. 4. No? Respondent number 2. 4, 5, 4.
Kasi ang sagot dito, 5, 4, 3, 2, 1. 1 ang pinakamababa, 5 ang pinakamataas. So lahat yan, puno. No? So example, sa customer, yung 100 respondents, ito ang mga sagot nila. 2, 5, 5, 5, hanggang makarating sa dulo. 100 yan eh. 100 respondents, no? So, ang total natin dyan, pag tinotal mo lahat yan, 4 plus 4 plus 4 plus 4, naka-auto-sum naman ng Excel, that is 360. Okay? Then itong 360, di-divide mo yan sa 100. Bakit 100? Kasi 100 respondents. So, ang kanyang weighted mean ay 3.60. So, ganun din sa iba, no? 358 divided by 100, kaya meron siyang 3.58. Okay? Tapos, ano yung significance ng 3.60? O dapat alam mo yung equivalent ng 3.60. Dito sa Likert na to, itong 3.6 is equivalent to MS. So, MS means moderately satisfied. Okay? So, pag yan ang result na inyong survey, moderately satisfied or very satisfied, yung inyong mga customers, so that is a sign na feasible. No? Feasible, at least sa survey, no? Yung inyong proposal. Pero pag ang sagot ay not satisfied or extremely satisfied, mali spelling extremely, extremely satisfied. So, ibig sabihin yan, parang hindi mas pagdadalawang isip ka, no, to continue yung product mo. Yung gamit ng Likert scale. Dun sa naman sa frequency, no, di ba meron kang survey frequency, gaano kadalas bumili yung mga respondents ninyo. So magkikita mo rin doon, di ba, kung sinong pinakamaraming check, kung sila bibili ba ng quarterly, weekly, monthly, twice a week. So lalabas din sa survey doon. So gagamitin mo naman yon later on, yung mga frequency, pag-estimate ng demand, no, sa ating sa inyong feasibility study. Ayan, so yung result na inyong survey, data tabulation guys, data tabulation. Kasi papakita yan sa meron kayo dapat proof na kayo nag-survey, then kayo nag-tabulate. Kaya meron kayong pictorial photo documentation. Then meron kayong result ng survey na ganito. Table, di ba naka-table siya, 4 na columns. Then ilalagay yun sa inyong appendix section. Table, no? The result of the survey per item, for example, per item, isang table. Question number 1, isang table. Question number 2, isang table. So, ilagay yun sa inyong appendices section. Para pag naghanap yung panelist ng kung talagang kayo nag-survey, then kayo nag-tabulate. Kasi, pag nagtanong, nag-survey ba kayo? Yes sir, meron kaming photo documentation. Pangalawang tanong, nag-tabulate pa kayo ng result ng survey? Yes sir, meron kami kasi meron kaming table na ginawa. So itong mga yun. Okay, so meron kayong proof. Alright. So before I leave this one, before we go to the next lesson, meron pa kayong question? Baka meron kayong mga members na hindi nagpa-participate, meron ba? Doc, for clarification lang po, pag pinasa po ba namin yung tabulation, may kasama na rin pong ranking? O lang po, frequency tsaka yung percentage lang? 4 na columns to, ganito. First column is the indicators. Second column is the frequency or weighted mean. Tapos meron kayong, pag sa single response, o di ganito, 4 na column. Column 1, indicator. Column 2, frequency. Column 3, percentage.
Column 4, ranking. Para malaman niyo dito kung anong product, for example, yung pinaka-popular yung ilalagay sa inyong business. Pag Likert naman, ganun din, 4 na columns din. Meron din siyang ranking. Ayan. Para pinaka-guide nyo yung ranking, no? Pinaka-guide nyo yan kung gagawa na kayo ng product. Kung saan dyan mo pinaka-product na mas inyong tututukan. Siyempre, yung product na pinaka preferred ng mga customers ninyo. So, yan. Meron siyang ranking pag sinubmit. Para extend naman yung aking submission ng activity. Just kita hindi kayo tapos. Okay guys, isa pa pala tulad ng sa ating research ninyo last time, pag ay gumagawa ng activity, idadagdag nyo lang yun sa inyong file. So wag kayong mag-maintain ng maraming files Wag kayong isang activity, isang file, isang activity, isang file. Isang file lang. Dagdag lang kayo ng dagdag. Para sa katapusan, pagtapos na kayo, parang isang file lang ang inyong i-maintain. Mahirap pag iba-ibang files baka mamaya hindi na isama. Isang file lang palagi. Dagdag lang ng dagdag. Tulad sa research natin last time. So, ibig sabihin yan, pag kayo nakapag-submit na ng activity 2, pwede mong balikan yung activity 1. Kasi isang file lang naman, di ba? Tapos resubmit ulit. Ibig sabihin, continuous process yung ating ginagawa dito. Pag meron kayo example, tapos activity number 1, sa activity number 2 na kayo. Tapos meron kayong gustong ibaguhin sa activity number 1, okay lang. Kasi isang file lang naman ang iyong sinasubmit, di ba? Basta pag nag-submit o di-revise na yon, or clear namin activity number 3, tapos meron kang gustong baguhin sa activity number 2, di okay lang, ma-revise pa rin yun para pag nag-submit activity number 3, kasama na yung revision ng activities 1 and 2. Kasi isang file lang ay yung mini-maintain. May question si Simon, yes? Doc, pero hindi na po kailangan mag-submit man ng tabulation po, no, sir, since meron naman na pong sa forms. Kasi yung sinubmit po namin, sir, sa Word, nandun, ang nakalagay lang po dun, sir, yung pinaka-tabulation po mismo sa Word, tapos yung description, pero hindi na po kami nagpasa ng evaluation sheet po. Kailangan pa po ba, sir? Ay, ng tabulation sheet, sorry. Kailangan pa po ba nun, sir? Ay yung kwan? Yung ganyan po, sir. Yung supporting ganito. Po, sir. Kailangan pa po ba yan? Kasi ang ginamit ko kasi yung automatic na siya, 'di ba sa Opo, sir. sa form, 'di ba? Meron siyang automatic. Opo. Parang naka-graph pa nga yun 'di ba? Naka-pie Meron, graph. sir. Naka-pie Hindi na graph. po kami gagawa nito, sir. Ito naman ay pag kaya nilatag ko lang to just in case na meron sa inyong mas comfortable gamitin itong manual. So, itong gagamitin nila. Thank Pero you, pag okay na yan, okay na yung nakatotal, di ba? Okay na yan, may percentage. At wala nang ganito. Ginamit na naman natin ito pag face-to-face survey. May question si Marvin, may question. Doc, good evening po. Yes. Okay lang po ba na yung single answer question lang po? I mean, yung questionnaire po namin is single answer lang. Wala kayong Likert, wala kayong multiple. Wala naman po. Yes, sabi ko nga yung questionnaire so depende sa inyong business. Parang parang kayo nakakalam kung anong klaseng tanong ang iyong itatanong sa mga respondents ninyo. Kung if you think that yung mga tanong yan ay masasagot yung mga or magagamit sa inyong feasibility study, di okay lang. Kahit single lang yan. Single response. Salamat po. Okay, next question. Ria, may question ka, Ria? Wala, sir. Wala po. Magtanong. Wala ba? Sino pa may tanong dyan? So, okay ha. So far, wala naman ako na
walang bumubulong sa akin na may mga members na delinquent. So far, ang tayo, smooth sailing tayo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Pero maaga pa no? Kasi mamaya, kalagitnaan kasi medyo lumalabas yung mga delinquent. Pag medyo humihirap na yung ginagawa. May mga basta ang bottom line guys, no, always stick to the deadline natin kasi matatabunan, papatungan siya, accumulate hanggang hindi na makahabol. Okay. So the questions, yung result ng survey, magagamitin natin yan sa as we go on sa ating feasibility. Okay, so mag-roll out ako ng sabi ko be patient with this one, bear with me kasi talagang yung mga activities natin ay dikit. You will be overwhelmed ng mga activities. Okay, last na naman to no? Okay, activity. Activity. Logo. O nga pala, once again, I just want to reiterate guys, no? Basta lahat ng inyong ginagawang mga products. Piniging balot na. You will be having a prototype. I-prototype ng iyong product. Kasi prototype, ito yung product na ginagawa nyo, limited pa lang siya. Hindi pa sa for mass production. Parang sample. Parang sample pa lang siya for prototype. Kasi hanapan ka na nga. Ang naghahanap dyan siya, si Dr. Dulce. Si Dr. Dulce ang naghahanap ng prototype ang sample. Okay, so I'm rolling out itong activity number 4. Activity 4. Activity 4 for context, mga activity 15 meron tayo. Yun. Wala na makikita. Kanina nakita ko si Miss Garvin. Ay, wala na nakikita. Visible, activity 4. Apo. Okay. So activity 3 was the questionnaires. Ito naman lahat naman ng activities yung gagawin ay meron naman akong sample. Lahat may sample. Ginagawa natin. Activity 4, ito'y 5, the brief description of the subject. Objectives, research methodology, operation terms, scope. Then, I always give the sample that you can refer to. Sample, brief description of the project.
Brief, mali, may team talaga eh. Diyos. Shape sa... You can pattern your project dito. Nakikita ko na si Jocelyn. Jocelyn ba to? Buhok ay. Pasok to Nakala ko buhok ni Jocelyn. Asa pala yun? You can pattern your objective dito sa study. You can start with this one. This study is about ay blank or depending what business you have. Short one. Kwento lang yung anong mga menu, why did you take the study, anong benefit, how does it differ from other products. Isang paragraph lang. Tapos the objectives of your business. Mga 4 to 5 objectives. No? And always start your objective by 2 to be able, but this should be capitalized in letter T. That should be capitalized. Doc, sa objectives, pwede bang lumagpas sa 5 if ever po? Ayaw nga. Siyempre pwede 4 or 5. 6, okay lang. Okay po, Doc. Thank you po. Daming objective ni Johnny na talagang gustong-gusto yung kanyang business. Johnny, anong business? Ito ba yung sa garden? Hindi, Doc. Sa cream puff po yung sa amin. Hindi po na-approve yung sa rice. Nakita ko sa dati yung parang garden products. Magdadala sila sa magdadala talaga sila sa defense. Parang kanina ba yan? Coffee. Parang discarded coffee yun. Tapos gawin yung mga garden products yan. Parang gano'n yung kanilang study. Johnny, paano mo naisip yung inyong business na product? Dok, ang propose ko talaga, yung sa rice coffee, tapos may mga healthy na mixtures. Kaso hindi na-approve since sabi niya saturated na po. Ginamit po namin yung product proposal nung kagrupo ko naman po na isa. Oo. Actually, ang kape ko dito, yung rice coffee talaga, ay nakatibag siya. Tapos sa loob, rice coffee. Tapos, ang matagal ko sa ginagamit, siguro 3 inuman. Okay, nag-survey tapos sa survey, no? Okay, so the proponents conducted a survey among 100 respondents. Lahat ng 100 respondents, no, ay yung ginawa. Tapos, ito dito sa sige, banggit itong Rouse soft calculator, no, na ginamit ito to get the number of respondents. Pero pag nagtanong yung panelists, sabihin niyo na ako nagbigay ng respondents. Bakit 100? Kasi magtatanong sila, bakit 100? Ang inyong respondents. Ituro niyo lang ako. Kasi actually, pag kayo nag-survey tayo, gumagamit tayo ng formula, the Rouse soft calculator, to get the exact number of respondents, no? Based sa population. Kasi pag sinunod natin yon at may 10,000 population yung inyong area, hindi lang 100 yan eh. Mga 400 yan, 500. So para uniform, lahat katigo 100 na lang. Basta yung mga 100 ay talagang mga taong nandoon sa area na yung siserve. Kasi pangit naman na ang sinorvey nyo ay taga Manila, tapos yung inyong product ay taga Quezon City. Diba? That is the idea bakit. Mas possible, taga doon. So, sagutin nyo lang yung panelist, in case na hindi lahat ay sabihin nyo na lang na lahat naman sila taga area. Example, taga Project 8, no? Yung mga sinorvey ninyo. Something technique, non-random
sampling ang like non-random kasi purposive non-random sampling ang inyong gawin kasi hindi naman talaga random ang ginawa niyo, di ba? Hindi naman, kasi ang ginamit natin ay online survey. Pag nagtanong yung panelist, no? Bakit online survey? Ang sagot niyo? Ako nagpo-online survey, di ba? Ako nagpo-online survey. Kasi nga, because of the cases na tumataas na naman yung sa Quezon City, cases ng COVID, di ba? Nabasa niyo ba yun? Ay sagot nyo, rising number of COVID cases. Eksakto na ngayong week, di ba? Ngayong week naman or last week siya nagtaas sa COVID, di ba? So, as precautions, nag-online survey na lang tayo kasi delikado naman talaga yung face-to-face because of the typhoon. Eksakto, may typhoon and may COVID rise in cases. Kaya nag-online tayo. Right? Research. Nag-research ang tawag sa library sa online, di ba? And mapping. Ito yung mapa ng locality ninyo. No? Sample. Itong sample ko kasing Calle 8, ang kanyang target buong Parañaque kasi. Kaya nga ang nakalagay ditong mapa ay Parañaque. Okay? Now sa inyo, depende kung anong locality, no? Wala naman dito siguro ang target buong Quezon City, wala naman siguro, no? Ang mga target nyo ay by area, like Project A, ano ba mga nyo? Basta, yung specific target area, yung map niya, ang ilagay nyo dito. Example, Project A, Fairview, ano pa yan? Bago Bantay, may mapa naman yan eh. Bahay Toro, yan, meron yan. Yung malalapit na naman saan, di ba? Sa share natin, Tandansora. Ano ba yung sa may Lanting? Ano ang area ng Lanting? Bagong daan? Ay, hindi. Tandang Sora ata, sir. Oo, Tandansora. Tapos yung may Lanting area, intersection. Ayun, Sangandaan. Bagong daan tuloy. Sangandaan, yun. Sample lang yung target tayo sa Sangandaan. Try nyo dito. Now, just in case na may mga adjacent kayong mga lugar, kasi example, 2 barangay yung target, hindi lang isang barangay, magkakadikit na 3. Iilagay nyo dito sa example, Sangandaan, Bago Bantay, Project 8, yun. Wala naman sigurong buong Metro Manila, no? Wala naman ditong online na business. Puro lang. Traditional na may physical store. They just discussed the map. The study covered the whole city or the whole area of Tandansora, for example. The whole area of Project 8. Pag city yan, di 16 barangays. Pero pag Bago Bantay naman, yung street na lang. Example, anong street yung kayang i-cover na adjacent doon sa inyong business? Mga street na nakapalibot. Yun ang ilalagay niyo dito. And of course, sa operational terminology, na ginamit yung mga words yung mga words na talagang operationally ginamit nyo sa inyong study. Example, yung mga menu. Lagay nyo dito. May mga menu na ginamit. And that should be alphabetical arrange lang. Yun yung mga terminology yung ginamit sa operation. Ito ang definition hindi siya galing sa dictionary kasi we define the words depending on paano mo siya ginamit sa business. Kaya operational terminology.
scope. Ano yung man dito, respond list ninyo. Sample, 10.24. Tapos ilagay nyo dito, sino yung barangay area. Bakit pinili sila mga respondents? Siyempre, yung mga taong willing bumili. Okay, that is activity 4. Upload ko to sa para magawa. Sir, matagal pa Okay. po deadline. Ano bang date ngayon? Ang ganda ko naman ay palaging hindi siya nag-overlap sa next meeting natin. Sa deadline palaging Sunday. Kasi hindi siya nag-overlap ng Monday kasi Monday klase natin. So hindi siya nag-overlap. Pero anyway, pag in-extend ko naman yan, di ba? Pag nakita kong marami hindi pa tapos, in-extend ko naman yung deadline. Pero ang deadline Sunday. Sunday ngayong week. May naman to. Ayun naman siya. Okay. Sige, may question. Pag wala ng question, we will now end the... May klase pa kayo, no? May klase pa kayo? Sir Peter, Yes, no? Sir Peter. Okay. Sige. So, pag wala ng question, baka may tanong pa si Ria. Kapag wala ng Wala naman, questions, sir. wala na. Okay. Galing-galing na Ria. Walang tanong. Naintindihan lang ito, Ria, no? Understood. Sir, Everyone, last na, yung sa operational terms po for clarification lang, kasi syempre, di ba, may madadagdag pa pong used words sa mga susunod na chapter. Paano yung sa operational terms? yes. Madadagdagan pa rin po ba siya from time to time, oo. if ever po? Work in progress ang ating operational terminology. Pag may, Okay. hanggang matapos ka, dagdag mo lang sa operational. Okay po, Doc. Okay po. Thank you, Doc. Okay. Sige. Para siguro, no? So, we will now end the session. Bye, everyone. Bye, Thank you sir. po. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po, Thank you po, Doc. Doc. Ay, nakamukha.